Unfortunately, many of us are paper chasers. Ito talaga hinahabol natin. Pero isipin yung mabuti. Ito po ba talaga ang gusto natin? Kasi pwede itong mapunit, pwedeng masira, pwedeng masunog. Hindi ito gusto natin. Ang gusto natin mabibili nito, kama. Makakabili ka ng kama. Right? Pero kama ba talaga gusto mo? Hindi. Yung comfort na mabibigay ng kama at yung tulog na mabibigay ng kama. Tama? Ano mabibili nito? Bahay. Sino sa inyo nasira ng bahay? Binaha ang bahay. Ang bilis lang masira. Ilang taong kong pinag-ipunan, wala pang 1 week, ubos. Pero bahay ba talaga gusto mo? Hindi. Yung security na mabibigay ng bahay. So ang suggestion ko, kesa habulin mo ng habulin to, ba't di mo na lang pag-pray yung security kay Lord, at yung peace kay Lord, at yung joy kay Lord, kasi yun, priceless yun eh. Yun ang ibig sabihin ni Lord. So which will you invest on? Earthly treasures? O yung heavenly treasure? Bakit to? Kasi gusto ko lang klaruhin, no? Mas mahalaga po yung marriage kaysa sa pera. Mas mahalaga po yung parenting kaysa sa pera. Mas mahalaga po yung ating kalusugan kaysa sa pera. Di hamak na mas mahalaga si Jesus kaysa sa kahit ano pa mang pera. Money is a good servant, but it is a terrible master. When God gave you this, kapag binigyan ka ng Panginoon ng ganito, ang thinking mo kagad, how can I steward this? Paano ko aalagaan ito? So that I can be a blessing to other people. Because ang money naman, neutral to eh, amoral yan. It depends on how you use it. And the way you use it will determine if it's going to be helpful or hurtful. Either way, it is amoral. It is neutral. Pero ang principle ng scripture, binigay sa iyo ng Lord ito to be a blessing to other people. Because God wants the blessing to flow through you, not just to you. So every time God gave you a money, it's not for your greed. It's for your seed.